Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lerma Navales Sarmiento as a spiritual warrior of God. Ang duty at mission natin ay makipagdigma sa mga kampo ng kadiliman. At sa araw na to, ang topic ko ay Senator Alan Peter Cayetano. The Holy Spirit is the Lord of Hosts will fight for us. At sinabi ni Jesus, hindi niyo ba nalalaman na templo ng Diyos, ng Holy Spirit ang inyong katawan? Hindi kayo nabubuhay para sa sarili nyo lang. Kaya ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Well, ang katotohanan, si Jesus hindi tao. Si Jesus ay espiritu na nagkatawang tao. At si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit. Ang katawan ni Jesus ay sagradong templo ng Diyos, ng Holy Spirit na pinapakot pinapatay ng mga pari sa krus. Dahil hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Ang katotohanan ng misyon ni Jesus ay hulihin ang kaluluwa ng bawat tao na ang tanging kilalanin na Father na amang espiritual ay ang Holy Spirit na nasa ating katawan para maging kapatid tayo ni Jesus na pinanganak sa Espiritu ng Holy Spirit, kilalanin ng Holy Spirit na anak ng Diyos. Dahil ang Holy Spirit na nasa ating katawan, ang siyang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang siyang Diyos na gumigising sa atin araw-araw. Ang mission ko ay ipahayag sa buong mundo ang Holy Spirit na nasa aking katawan ang nag-iisang Diyos na dapat lang sambahin, ibigin ng higit sa lahat, at kilalanin na Father, namang espiritual, para malupig ang kasalanan. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa ay kulto ng demonyo na nagpupuri sa demonyong si Satanas, na kumakalaban at lumalapastangan sa Holy Spirit. Ang mga pari, mga bulaang propeta, na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit na inidolo nilang sarili nila silang tawaging Father na amang espiritual. At hindi nila kinikilala sa puso nila ang Holy Spirit ang Diyos at Father na dapat lang sambahin na amang espiritual. Narito na tayo sa huling panahon. Itong taon na 2026, hindi to normal na year. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan na natin dito sa mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito ay laban ng espiritual na. Espiritong mabubuti, laban sa espiritong masasama. Kaya yung nakikita yung nagaganap ngayon sa ating bansa, sa mundo ng politika sa ating bansa ay puno na ng kaguluhan dahil naglalaban na ang mga demonyo ni Satanas, sina Bongbong Marcos, yan yung mga demonyo ni Satanas, at yung mga anghel ng Holy Spirit, which is sina Senator Alan Peter Cayetano yan, sina Senator Amy Marcos, yan yung mga anghel ng Diyos dito sa lupa. Yung mga naglalakbay sa espiritu at katotohanan. Si Bongbong Marcos ay isang hudas at traidor na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit ay tao lang na pinahiram ng buhay ng Holy Spirit. Hindi nyo dapat katakutan si Bongbong Marcos. Tatandaan nyo, wala sa posisyon si Bongbong Marcos kung hindi niya nalilag si Sara Duterte na tulungan si Bongbong Marcos na iluklok bilang Pangulo. Si Bongbong Marcos, na naging Pangulo, naging traidor siya sa angkan ni Tatay Digong. Nilalapastangan niya hindi lang sina Sara Duterte, sina Tatay Digong, hindi lang ang taong bayan, kundi lalo at higit ay ang Holy Spirit na nananahan sa ating katawan. Dahil mas inibig ni Bongbong Marcos ang sarili niya at pera. Pero may katapusan ang kawalanghyan at kaludasan ni Bongbong Marcos. Dahil ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay niya. Ang taong bayan na nagkakaisa ngayon, na nagnanais na pabagsakin na at si Bongbong Marcos, lupigin na ang kanyang korap na gobyerno, ang nagbubuklod sa bawat tao na yon ay ang Holy Spirit dahil bawat katawan ng taong bayan ay templo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na siyang nananahan sa katawan ko ang nagsasalita para magbahagi ng katotohanan. At bilang tao, tagapagsalita ni Jesus at ng Holy Spirit, ang mission ko ay hikayatin ng tao na ang tanging sambahin at kilalanin na Father, na Holy Father ay ang Holy Spirit na nasa ating katawan para maging kapatid tayo ni Jesus at kilalanin tayo ni Jesus na anak ng Diyos, na kapatid niya sa Espiritu, dahil ang Holy Spirit ang ama ni Jesus. Senator Alan Peter Cayetano, walang hudas at traidor na nakakatalo sa Holy Spirit na siyang Diyos na nasa katawan natin. Ang Holy Spirit na nasa ating katawan, ang Diyos na makapangyarihan na yung lumalang ng langit at lupa. At narito na tayo sa huling panahon. Dapat yung si Bongbong Marcos, hinuhuli na, si Rimulya, yung lahat ng mga kasamahan ni Bongbong Marcos ay hinuhuli na, binibigkis at sinusunog para
mawala na yung mga salot na mga yan. Kasi sila yung masamang damo na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamayabang at kumakalaban sa Holy Spirit. Hindi nyo dapat katakutan si Bongbong Marcos. Kayong mga pulis, mga NBI na nasa panig ni Bongbong Marcos na mga mukhang pera na binabayaran ni Marcos ng pera, tatandaan yung mga bangag. Hindi si Bongbong Marcos, hindi pera ang gumigising sa inyo, kundi ang presensya ng Espiritu ng Holy Spirit na nasa katawan ko, na siya ring nananahan sa katawan nyo. At aalisin ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayo. At kapag namatay ang tao, ang ating kaluluwa ay siyang babalik sa Espiritu para hukuman ng Diyos base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung mas inibig mo si Bongbong Marcos at ang pera na binabayad sa iyo ni Bongbong Marcos, mamamatay ang katawan at kaluluwa mo. Dahil hindi ka patatawarin ng Holy Spirit. At yung pangalan mo ay hindi masusulat sa aklat ng buhay dahil si Bongbong Marcos ang mas ipinagtanggol mo at ipinagtanggol mo yung mali kaysa tama. Kaya kayong mga bangag na mga pulis, mga NBI na nasa panig ni Bongbong Marcos, mangangamatay rin kayo at ang iyong kaluluwa ay mangangahulog sa impyerno. Walang tao na nakakatalo sa dalang lakas at liwanag ng Holy Spirit na siyang lumalang ng langit at lupa. Narito na tayo sa huling panahon. Senator Alan Peter Cayetano, fighting with the help of the Holy Spirit, no evil people can defeat us. No form of weapons against us will prosper because the Holy Spirit is the Almighty God who will protect us and who will fight for us. Kaya nga, ang laban natin, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kampo ng kadiliman, dahil yung mga kampo ng kadiliman ay sila yung mga masasamang espiritu na nasa panig ng demonyong si Satanas. Greater is the Holy Spirit who is in us rather than He who is in the world. Tayong mga tao, dapat magkaisa na ang tanging sambahin at kilalanin ay ang Diyos na nasa ating katawan ay ang Holy Spirit. At yung mga pare na sumasamba sa mga rebulto, dapat ginigiba na yung simbahan na yan dahil yung relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyo na nagpupuri sa demonyong si Satanas. Hindi kayo maliligtas ng pagsamba sa mga rebulto Santo-Santo Diyos-Diyosan. Dahil hindi kayo kikilala ng Holy Spirit na anak niya, na kapatid ni Jesus sa Espiritu, dahil ang Holy Spirit ang gumigising sa atin. Hindi ang mga rebulto Santo-Santo Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga paring bangag, ng mga stupid at walang common sense na minura ni Tatay Digong. Ang Holy Spirit na nasa katawan ko, ang Espiritu ng katotohanan na nagbabahagi ng katotohanan para gisingin ang diwa ng bawat kaluluwa, bawat kaisipan ng tao na kaya tayo nabubuhay, tumiira dito sa mundo ay hindi dahil kay Bongbong Marcos, hindi dahil sa mga paring bangag na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit. Ang totoong Father ni Jesus ay ang Holy Spirit na nasa katawan niya, na siya ring nananaan sa katawan ni Tatay Digong. Tama si Tatay Digong nang sinabi niya na ang God niya ay perfect God and full of common sense dahil ang Holy Spirit ang lumalang sa ating mga tao at hindi ang Pope ng kulto ng Romano-Katoliko. Kayong mga pare na umiidolo sa inyong Pope, kayong mga pare na sumasamba sa mga rebulto, Santo-Santo Diyos-Diyosan, na inidolo nyo ang sarili nyo kayong tawaging Father, mangangamatay kayong lahat, mangangahulog ang kaluluwa nyo sa impyerno, dahil hindi nyo tinuro ang katotohanan. We are in the last days, and the Holy Spirit who is in me is the one who's judging, who's giving the final judgment. The Holy Spirit knows who is His Lamb, who is walking in spirit and truth, and the Holy Spirit knows who are the beasts, who are the goats. Yung mga Judas at traidor na kumakalaban sa Kanya. Ang Holy Spirit lang na nasa ating katawan ang dapat nating sambahin para malupig ang kasalanan. We are in the last days. Senator Alan Peter Cayetano, if we put our faith with the Holy Spirit, we need the help of the Holy Spirit to defeat the power of darkness of Satan. Soon, the corrupt government of Bongbong Marcos will be destroyed and eliminated. Even the cult of Roman Catholic will be destroyed and eliminated. Walang relihiyon na makakapagligtas sa ating kaluluwa, kundi ang tanging sumunod tayo sa yapak na Jesus nang dapat nating kilalanin at sambahin na amang espiritual at Father ng ating kaluluwa
ay ang Holy Spirit na nananahan sa ating katawan. And then pagkatapos ng kaguluhan na to, dahil ang Holy Spirit ang ating sasambay na kikilalanin na siyang Diyos at ating amang espiritual, lulupigin ng Holy Spirit itong mundo na puno ng kasamaan at muli niyang babaguhin. Na ang tanging magiging bunga ay lahat ay kabutihan. Pagpapala ng Diyos, ng Holy Spirit na nananahan sa ating katawan. Ang mga tao ay tatalikod sa paggawa ng masama dahil alam nila na kapag namatay sila, ang kaluluwa nila ay sa impyerno ang bagsak. Kaya ang mga tao magkakaroon ng takot sa Diyos, sa Holy Spirit, na gumawa ng kasamaan. Ang Holy Spirit kasi ang papatay sa atin, sa ating katawan, at siya rin yung maghuhukom sa ating kaluluwa pagkatapos natin lumisan dito sa mundo. Ang Holy Spirit din ang magtatapon sa kaluluwang masasama sa impyerno. Dahil siya yung lumalang ng langit at lupa, yung Ama ni Jesus na nasa langit. Maraming salamat sa inyo na makikinig at kung maaari i-share nyo tong video na to para yung mensahe ng Holy Spirit ay lumaganap sa buong mundo. Na tanging ang Holy Spirit lang ang dapat sambahin at paglingkuran at kilalanin na Diyos na amang espiritual para malupig ang kasalanan. Thank you for watching.